Naranasan mo na bang pumasok sa isang relasyon at maramdaman na may mali? Parang kahit anong pagsisikap mo, hindi gumagana ayon sa gusto mo. Minsan, maaaring ito ay dahil may ibang plano ang Diyos para sa iyo at gagamitin niya ang iba't ibang paraan para ipaalam sa iyo na mali ang pinipili mo, kahit hindi ka nakikinig. Kaya kung natanong mo na sa iyong sarili kung ang relasyon mo ay itinadhana, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Narito ang 7 paraan kung paano ipinaalam ng Diyos na hindi ka para sa isang tao. Number 1. Kawalan ng panloob na kapayapaan. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o discomfort sa isang relasyon, maaaring ito ay senyales na hindi ka dinadala ng Diyos sa direksyong iyon. Kapag inaprubahan ng Diyos ang isang tao para sa iyo, bibigyan ka niya ng panloob na kapayapaan. Ikaw at ang iyong kasama ay makakaramdam ng katahimikan sa inyong espiritu. Natanda na hawak ng Diyos ang sitwasyon. Pero kung palaging may hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan, maaaring sinasabi ng Diyos na muling suriin ang iyong mga hakbang. Hindi ibig sabihin nito na hindi mahal ng Diyos ang kabilang tao, maaaring pinoprotektahan ka lang niya mula sa hindi mo nakikita. Sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, isinulat ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaya kung wala kang kapayapaan, huwag pilitin ang relasyon. Ang dyablo ay tuso at maaaring linlangin ka sa pag-aakalang nasa kalooban ng Diyos ang isang relasyon kahit hindi naman. Number 2. Pagtutol o resistance. Kapag hindi ka itinadhana ng Diyos para sa isang tao, minsan ay nagbibigay siya ng mga senyales sa pamamagitan ng mga hadlang sa inyong relasyon. Ang resistance na ito ay maaaring nasa anyo ng hindi inaasahang pagbabago ng plano o bigla ang problema na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito nangangahulugan na laban ng Diyos sa iyo. Maaaring sinusubukan ka lang niyang ilayo sa maling direksyon. Madalas, kapag may resistance, nais nating pilitin ang sitwasyon ayon sa ating kagustuhan. Pero mas mainam na makinig at sumunod sa gabay ng Diyos. Ang resistance mula sa dyablo ay nagdudulot ng pagkalito, samantalang ang resistance mula sa Diyos ay para protektahan ka. Kaya kung nararamdaman mong sinasabi ng Diyos na huminto muna, huwag kang magpilit. Number 3. Mga red flag. Kung napapansin mo ang mga red flag tulad ng kawalang galang, pang-aabuso o hindi malusog na pag-uugali, maaaring ito ay senyales na hindi ka dapat magpatuloy sa relasyon. Sa Efeso chapter 5 verse 25, sinasabi, "Mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia." Kung hindi ka iginagalang o minamahal ng taong karelasyon mo, marahil ay hindi siya inilaan ng Diyos para sa iyo. Madalas, umaasa tayong magbabago ang isang tao kapag nagpakasal na. Ngunit hindi garantisado ang pagbabagong ito. Ang pag-aasawa ay hindi nagpapabago ng tao. Lalo lamang nitong pinagtitibay ang kanilang likas na ugali. Kaya kung may malinaw na mga senyales ng masamang pag-uugali, huwag isipin na mapapalitan mo ito. Tanging ang Diyos ang may kakayahang baguhin ang isang tao. Number 4. Pagkawala ng iyong pagkakakilanlan. Kapag ang maling relasyon ay nagsimulang baguhin kung sino ka, ito ay malinaw na senyales na hindi ito galing sa Diyos. Ang isang tamang relasyon ay nagpapalalim sa iyong layunin at hindi ka nawawala sa sarili. Kapag napansin mong nagiging mapait o mainitin ang ulo mo, maaaring oras na upang suriin ang relasyon. Number 5. Kawalan ng takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay isang mahalagang pundasyon ng anumang relasyon. Sa isang relasyon na walang takot sa Diyos, nawawala ng restriksyon ang tao at nagiging pabaya sa kanilang asal. Ang taong walang takot sa Diyos ay mahirap ituwid at maaaring humantong sa gulo. Kung ang taong karelasyon mo ay hindi nire-respeto ang Diyos, pag-isipan mong mabuti kung dapat kang magpatuloy. Number 6. Kawalan ng compatibility. Kung napapansin mong hindi kayo magkatugma sa mahahalagang bagay tulad ng pananampalataya, layunin sa buhay at mga prinsipyo, maaaring senyalis ito na hindi kayo itinadhana.
Sa Amos chapter 3 verse 3 nakasaad, "Maaari bang maglakbay ng magkasama ang dalawa kung hindi sila magkasundo? Hindi kailangang magkapareho sa lahat ng bagay, pero dapat kayong sumang-ayon sa mga pangunahing aspeto ng inyong buhay." Number 7. Mga babala sa panaginip o vision. Minsan, ginagamit ng Diyos ang panaginip o vision upang bigyan tayo ng babala tungkol sa isang relasyon. Tulad ng ginawa niya kay Haring Abimelech sa Genesis chapter 20. Binigyan siya ng babala na huwag niyang kunin si Sarah na asawa ni Abraham. Kaya huwag mong balewalain ang mga ganitong babala dahil maaaring sinisikap kang iligtas ng Diyos mula sa hinaharap na sakit. Narito na ang 7 senyales na maaaring hindi ka itinadhana ng Diyos sa taong iniisip mo. Sana ay nakatulong ang video na ito upang gabayan ka sa paggawa ng tamang desisyon. Tandaan, laging manalangin at humingi ng gabay sa Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay. Maraming salamat sa panunood